taong nagpakalat ng fake news kay Kim, humingi na ng tawad. Buti, di galit si Ma'am Kim Chiu. Nabash ng gusto ang multimedia idol at TV host actress na si Kim Chiu dahil sa post ng isang fan na nagngangalang Wilson Mapa Taganili Jr. Humihingi po ako ng sorry Ma'am Kim Chiu. Script lang pala yung deserve na sinasabi mo. At sabi kasi ng asawa ko, si Duterte pinaparinggan mo. Inaasar lang pala ako ng asawa ko kaya na-post ko. Kala ko po si Tatay Diggs, pinatamaan mo. Taos puso ko pong humihingi ng sorry ma'am. Binura ko na po ma'am. Buti, di galit si Ma'am Kim Chiu. Una kasing ipinost ni Sir Wilson. Kakapanood ko lang ng It's Showtime. Sabi ni Kim Chiu, deserve daw makulong si Tatay Digong. Isipin mo 30 million sumusuporta kay Tatay Digong. Siguro naman, iba dyan. Fans mo. Gulat na gulat naman si Kim Chiu at umalma sa sinabing yon ng fanay. Hala, nakakaloka. Ba't ako nasali dyan? Like O to the M to the G. Busy ako sa ibang bagay. Diyos ko, wag nyo ko isali sa ganyan. Parang awa nyo na. Ang gulo na po ng mundong ibabaw. Wag na tayo dumagdag. Diyos ko na lang talaga. Hoy, kaloka kayo. Binasa ko lang yung script namin na spells. Kayo talaga. GB lang tayo. Spread kindness and good vibes. Sa isa pang naging post ni Kim Chiu, mahalaga po #fact check bago manghusga at akusahan ng isang tao. Let's all be responsible citizens. Magtulungan tayo. Huwag magsiraan. God bless po ang lahat. At para naman sa mga feeling nila ay hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa kanila, sasabi namin, deserve. Wait, di ba ako tapos? Deserve yung room best back sa buhay! At ang ating grand breast backers na deserve nilang mahangaan sa kanilang giting at tapang. Sobrang bait talaga ni Kimi dahil hindi siya nagalit or nagsalita ng masasama or masasakit sa taong nag-post na ito. Kung kaya siya nabash ng DDS supporters na nahusgahan agad siya sa wala naman siyang kinalaman dahil tanging trabaho lang naman ang ginawa niya at script ng It's Showtime ang binasa niya at walang iba. Kung sa ibang artista nangyari yan, for sure demanda agad ang gagawin ni Kimi. Lalo pat malaki ang epekto nito sa pagkatao at kredibilidad niya. Lalo pat napakahulsam ng image niya na inaalagaan niya sa mahabang panahon. Anyway, ganyan talaga kapag mabunga ang puno. Pilit binabato ang bunga pero ganun pa man, di nauubos ang bunga. Bagkus lalong dumadami ito kagaya ng mga biyayang natatamo ngayon ng dalaga. Masakit para kay Kimi ang mabash ng mga taong walang magawa sa mundo. Ipinapag sa Diyos na lang niya ang lahat. Basta para sa kanya wala siyang inaapakan na tao at kahit kailan di siya sumausaw sa issue ng maruming politika. Busy naman talaga si Kimi sa mga ginagawa niya lalong higit sa promotion ng movie nila na My Love Will Make You Disappear na showing na this coming March 26, 2025. Kaya no time ang dalaga sa mga ganyang issue. Gets nyo ba? By the way, marami namang Kim Pao supporters ang ipinagtanggol ang actress at hindi naman sila basta-basta naniniwala sa mga fake news na lumalabas. Kaya sa mga fake news dyan, itigil nyo yan dahil hinding-hindi nyo mapapabagsak ang isang Chinita Princess. Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.